Sektor ng agrikultura. Ano nga ba ang sektor ng agrikultura? Ang salitang agrikultura ay nagmula sa salitang Latin na agricultura, ager na ang nangangahulugang field at kultura na ang ibig sabihin ay cultivation o growing. Ang salitang agrikultura ay nagmula sa salitang Latin na agricultura, ang ager ay nangangahulugang bukirin o lupang sakahan at ang kultura naman ay paglilinang o pagpapalaki. Ibig sabihin, ang agrikultura ay tumutukoy sa paglilinang ng lupa at pagpapalaki ng mga pananim at hayop. Ito ay isang agham at sining na may kinalaman sa pagpaparami ng mga hayop at mga tanim at halaman. Ibig sabihin, ang agrikultura ay isang agham at sining na tumutukoy sa pagpaparami at pag-aalaga ng mga hayop at pagtatanim ng mga halaman at pananim upang matugunan ang pangangailangan ng tao sa pagkain at kabuhayan. Kung susuriin, ang agrikultura ay may kaugnayan sa lahat ng gawain na sangkot ang mga hayop at halaman. Ibig sabihin, kung susuriin daw natin ang agrikultura, meron siyang kaugnayan sa lahat ng gawain na may kinalaman sa pag-alaga ng hayop, pagtatanim ng halaman sapagkat ito ay pinagkukunan ng pagkain, hilaw na materyales at kabuhayan ng tao. Ano-ano nga ba ang bumubuo sa sektor ng agrikultura? Ating alamin. Unang sektor ng agrikultura, pagsasaka o farming. Ang pagsasaka ay gawain na tumutukoy sa pagtatanim ng mga halaman. Tumutukoy din ito sa produksyon ng aning pagkain or food crops o aning pambenta or commercial crops. Sinasabi dito na ang pagsasaka ay ang pagtatanim ng mga halaman, kabilang dito ang produksyon ng mga aning pagkain or food crops na ang mga halimbawa ay palay, bigas, mais, gulay, kagaya ng talong, kamatis, pechay at iba pa. Meron ding prutas, saging, mangga at parami pang iba. Dito naman tayo dadako sa aning pambenta or commercial crops na pinagkukunan ng kita ng mga tao. Ang mga halimbawa nito ay niyog, tubo, tabako at kape. Ngayon, dadako naman tayo sa ikalawang sektor ng agrikultura, ang paghahayupan or animal husbandry. Isa ito sa mga gawain ng agrikultura na nakatuon sa pag-aalaga ng mga hayop para sa mga pangkabuhayang kapaki-pakinabangan nito, halimbawa upang pagkunan ng karne, hibla at leather, at bilang katulong sa mabibigat na gawain. Ibig sabihin, ang paghahayupan, isa itong pag-aalaga ng hayop or pagpapadami ng hayop na pwede natin pakinabangan at pwede nating ibenta sa paraan ng karne, gatas para sa baka, balat para sa mga gamit na bag, damit or iba pa upang makatulong sa mabibigat na gawain. Ngayon, dadako naman tayo sa ikatlong uri na sektor ng agrikultura. At ito ang pangingisda o fisheries. Nakatuon ang sangay na ito sa pagpapaunlad ng mga palaisdaan sa pamamagitan ng aquaculture, recreational fisheries o lokal na pangingisda at commercial fishing. So dito, ang pangingisda ay isang sangay ng agrikultura na nakatuon sa pagpaparami ng pagkuha ng isda at iba pang yamang tubig sa pamamagitan ng aquaculture, lokal, pangingisda, at commercial na pangingisda. Sunod, tatalakayin naman natin kung ano yung tatlong uri ng pangingisda. Ngayon, dadako naman tayo sa uri ng pangingisda. Una, komersyal na pangingisda. Ang tawag sa pangingisda sa anumang bahagi ng tubig kung saan ang gamit ng bangka ay may bigat na higit sa 3 tonelada at dumarayo sa mahigit 7 kilometrong layo mula sa baybayin. Ang komersyal na pangisda ay tumutukoy daw sa pangisda na gumagamit ng mga malalaking bangka, higit sa 3 tonelada ang bigat o haba, at nangingisda sila sa mahigit 7 kilometro ang layo mula sa baybayin upang makakuha ng maraming huli para sa kalakal o pagbentahan. Ang mga halimbawa ng commercial na pangingisda ay ang paggamit ng malalaking trawler
upang makahuli ng tuna sa malayong bahagi ng dagat. Pwede din ng persian fishing para sa sardinas at tamban. Pangingisda din ng lapu-lapu at maya-maya gamit ang malalaking bangkang demotor para ibenta sa pamilihan. Ngayon, dadako naman tayo sa ikalawang uri ng pangingisda. Ito ang lokal na pangingisda. Tumutukoy sa pangingisda sa pandagat o marine at inland waters gamit ang bangkang pangingisda na may 3 tonelada o mas maliit pa. Dito sa lokal na pangingisda ay tumutukoy na sa pangingisda gamit ang mga maliliit na bangka na may kapasidad na 3 tonelada o mas mababa sa dagat o sa mga ilog at lawa. Karaniwang lokal, ang saklaw na pangingisda ay kadalasan para sa sariling kabuhayan o maliit na kalakalan. Ang mga halimbawa ng lokal na pangingisda ay ang pangingisda sa baybayin gamit ang bangkang na may motor na may kapasidad na 2 tonelada para makahuli ng isda tulad ng galunggong at tambakol. Meron ding halimbawa na pangingisda sa ilog gamit ang balsa o maliliit na bangka para mahuli ng tilapia o hito na kagaya dito sa San Nicolas. So, ang patatlo naman is paglalagay ng lambat sa malapit na pangpang gamit ang 3 toneladang bangka para makalikom ng hipon o alimango na pwedeng ibenta natin sa palengke o sa merkado na pwede nating pagkakitaan. Ngayon, dadako naman tayo sa ikatlong uri ng pangingisda. Ito ang aquaculture. Sumasaklaw sa kontroladong produksyon ng isda at yamang tubig tulad ng talaba, tahong at seaweeds. Halimbawa nito ang iba't ibang uri ng palaisdaan. Pag sinabing aquaculture ay tumutukoy siya sa pagsasaka sa tubig kung saan pinapalaki o pinapadami ang isda at iba pang yamang tubig na kontroladong paraan. Kasama rito ang pagpapalaki ng talaba, tahong, seaweed at iba pang lamang dagat sa palaisdaan o fish pond. Ang mga halimbawa nito ay palaisdaan ng tilapia sa fish pond, pwede din ang pagtatanim ng seaweed sa baybayin at huli ang pagpapalaki ng talaba sa estero o lagoon. Ngayon, dadako naman tayo sa huli at ika-4 na sektor ng agrikultura at ito ang paggugubat or forestry. Tumutukoy sa mga pang-ekonomiyang gawaing kaugnayan sa kagubatan. Kabilang dito ang pagkatas ng mga hilaw na sangkap mula sa kagubatan, mga paglilingkod kaugnay sa kagubatan. Sinasabi dito ang paggugubat daw or pangungubat ay tumutukoy sa pangangalaga at paggamit ng kagubatan para sa kabuhayan, kung saan kumukuha ng mga hilaw na sangkap o nagbibigay ng serbisyo mula sa kagubatan. Kabilang dito ang pagtutroso, pangangalap ng damo o bunga ng gubat, at ecotourism o gabay sa mga bisita sa gubat. Ang mga halimbawa nito ay pagkuha ng kahoy mula sa kagubatan para sa construction. Pangalawa, pangangalap ng ratan o nipa para sa paggawa ng muebles at bubong. At panghuli, ang pagsasagawa ng ecotour sa gubat para sa kagubatan ng mga lokal. So dito, pag nakangalap ka or pag nakakuha ka ng mga bagay sa kagubatan na pwede mong pakinabang at pwede mong ipagbenta, maaari mo siyang maibenta kung saan ang example ay kahoy na pwedeng gawing upuan, silya, o papel na pwede natin pakinabangan at pwede nating ibenta sa merkado or palengke. At dito nagtatapos ang ating talakayan. Maraming salamat at mabuhay!